Ka-express sa puso ng basketball crazy na bansa gaya ng Pilipinas? Kakaunting pangalan lang ang nagdadala ng ganong klaseng pag-asa? Na tila ba kaya nilang itulak ang isang pambansang pangarap patungo sa pinakamalaking entablado sa lipunan ng palakasan? At ngayon na nasa 23 years na si Kai ng kanyang buhay, isang binatang may taas na 7'3" at may professional na karanasan mula sa G-League ng US, NBL ng Australia at Japan B-League. Patunay ng kanyang determinasyon sa kanyang sarili habang patuloy na itinatama ang kanyang landas patungong NBA. Ang pinakabagong yugto ng kanyang karera ay hindi isang bituin na biglang sumiklat, kundi isang proseso ng matibay na pagkabigo pagkatapos ng kanyang ACL injury na naganap nitong January. Isang setback na tinawag niya na pinakamadilim na araw ng kanyang karera. Pero hindi kailanman nag-alis sa kanyang paniniwala. Sa gitna ng gusot ng panahon, nagawa niyang dalhin ang kanyang game sa isang bagong antas. At ngayong bumabalik na si Kai, muli nating sinusuri kung handa na ba talaga siya, hindi lang base sa hype, kundi base sa data na hindi pwedeng baliwalain. Sa unang bahagi ng kanyang pagbabalik, makikita ang kombinasyon ng height at wingspan na bihirang makita sa mga sentro ng NBA, isang physical na toolset na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-roll sa ilalim at maging sentro ng interior defense at rim protection. Sinasamahan ito ng isang mid-range shooting touch, floater game, at kakayahang magtapos kahit konting espasyo lang na naglalabas ng modern big man DNA at estilo na angkop sa mabilis na takbo ng laro ngayon. Sa court ng Japan B-League, bago nangyari ang kanyang injury, nagpakita si Kai ng consistent scoring, double-double performances, a free throw efficiency na higit sa 70%, na mahalaga sa isang big man na kulang sa explosive athleticism, pero meron ng finesse sa pag-ikot. Kasabay nito, naging bentahe rin ang kanyang lokasyon sa drop coverage, kung saan ipinapakita niya ang kanyang shot blocking instinct, hindi lang sa metrics kundi sa actual game. Habang nananatiling disiplinado at nakatutok laban sa pick and roll na opportunity para makasagaba at makahadlang ng shot. Subalit hindi rin maiwasang kilalanin na may gap siya sa lateral quickness at strength na kailangan nung maharap ang mga NBA level centers, lalo na sa physical finishing at boxing out. Pero naipakita niya na may grace at control ang kanyang ruta sa pag-shoot at pagpigil sa rebound kahit kulang sa mass. Pero si Kai ay hindi lang ordinaryong project, siya ay isang project na may laman. Isang bata na matapang na tinatanggap ang pinakamakapal na pagsubok at sa kanyang murang edad, ang maihambing sa tapang niya nang harapin ang kanyang ACL injury ay hindi basta-basta. Ang desisyon niyang mag-rehab gamit ang tamang protocols at commitment kasama na ang patuloy na kontrata sa Japan B-League at suporta ng kanyang strength coach ay nagpapakita ng isang structured approach sa paglalakad pabalik mula sa injury. At kasabay nito ang mental toughness na nakikita sa mga linyang sinabi niya na may maraming mapagpasalamatan, hindi ako titigil sa pagtrabaho. At ayon pa ni Kai na si Coach Tim Cone ang nagpalakas ng loob ng marami nang sabihin niya na si Kai ay worth the wait. Ito ay hindi palusot o hype. Ito ang mga matibay na inaasahan para sa isang atleta na may matinding talento at nais makilala dahil sa kanyang galing. At ngayon naman ay dapat nating paglaruan ang positional projection ni Kai sa konteksto ng NBA Big Man. Sa malawak na palaruan ng NBA, sadyang tumutugma ang kanyang profile sa mga gaya ni Bol Bol at Kristaps Porzingis. Dalawang matatayog na sentro na may perimeter shooting pedigree, shot blocking flair, at may malambot na estilo na hindi nakadepende sa power move o paakan ng mass. Ang pagkakaiba ni Kai ay nakikita sa kanyang offensive consistency at passing instincts. May kakayahan siyang magabayan ang bola mula sa post at magpakita ng second chance awareness na hindi palaging log-in ng mga comparables niya. Gayunpaman, upang magdomina physically,
kailangang ma-engineer ang kanyang laro sa pamamagitan ng strength and conditioning program, mobility drills at exposure sa tagisan laban sa mga NBA level players. At pagdating sa post-injury phase, ito ang magiging susi sa kanyang next chapter. Hindi basta trabaho para makabalik sa court, kundi para maipakita sa mga NBA scouts at coaches na kaya niyang maging isang consistent rotation big, isang gining ng mga laro na hindi lamang pangkalahatan, kundi functional sa elite scheme ng pag-ikot, pick and pop, defense drop, at pagpukol ng bola. Ka-express ang pangunahing tanong ngayon, ay handa na ba si Kai para sa NBA? Sa edad na 23, doble ang kanyang challenge, harapin ang matinding competition at patunayan ang sarili mula sa yugto ng therapy point. Pero hindi natin may kakaila na dala niya ang lahat ng ingredients sa katawan, height, length, shooting, shot blocking, recovery mindset, at long-standing professional experience. Kung babalikan natin ang kanyang track record sa UAAP, NBL at Japan, kahit pa may bigat sa injury, maliwanag na matatag ang kanyang pundasyon. Kasabay nito ang kanyang diskarte na hindi maglaro para lang sa spotlight, kundi magtrabaho para sa consistency sa reps at training habits. Kaya kung ang susunod na yugto ay pantapat sa kanyang determinasyon, malamang makagawa siya ng viral moment sa NBA Summer League o preseason minutes. Hindi dahil bigla siyang naging superstar, kundi dahil alam niyang ano ang kailangang gawin buwan-buwan hanggang sa kanyang unang araw sa NBA. Ang kwento ni Kai sa pagiging isang modern big man sa edad na 23 matapos makaranas ng isang malubhang injury ay hindi natatapos sa baka hindi siya makapasok sa NBA. Itong narrative ay sumasalubong sa isang aspiration, isang bansang buhay sa bawat dribble ng bola, isang paraan para abutin ang pangarap patungo sa entablado kung saan pagdating ng tamang oras, wala nang tanong kung sino siya bilang player. Ang tunay na sagot ay nasa dulo, yung araw na maaring nating marinig ang pag-iyak ng scoreboard, ang pagyakap ng referee sa kanya sa NBA floor, at ang sambayan ng Pilipino na sumusuporta sa kanya. Alam nating lahat na dumaan siya rito, hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa kanyang sakripisyo. At yun ang dahilan kung bakit ang title natin nagugulatin ang NBA. Ito ay hindi pa tapos, ito ay bagong simula, bagong laban, bagong pagkakataon para kay Kai na hindi lang maglako, kundi magbigay inspirasyon sa mundo na kahit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang career, may liwanag at giting na sumusukat sa isang Pinoy. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.